Mr. Gabriel, don't you like it? I'm giving it to you for free tonight. Huwag mo lang akong tanggalin sa trabaho. Tsaka kumindat ang babae habang nakakaakit na nakaupo sa mesa ni Gabriel. Nangoyoy, walang ganang nakaupo sa swivel chair at walang planong patulan ng babaeng iyon. I told you, you're fired. Hindi ako interesado sa kung anong inaalok mo. You should have done your job well. Hindi ka sana matatanggal sa trabaho mo. Malamig na usal ni Gabriel, kaya't napahinga naman ng malalim ang babae bago ito bumaba mula sa mesa. Sir, I'm sorry for being unprofessional, pero kailangan ko po talaga itong trabahong to. Patawarin niyo na po ako. Pagmamakaawa pa nito. Bagamat gano'n ang mga salitang lumalabas sa bibig nito, ay halata pa rin sa tinig ng babae ang pang-aakit. Subalit umiling lamang si Gabriel, tsaka ito tumayo. Naghahanda ng umalis. You're fired, and that's it. Ang sinabi ko ay sinabi ko. Alam mo, ang hirap kasi sa inyong mga babae. Ginagamit nyo yung mga katawan nyo para makabigwit ng ginto. This should serve as your lesson na hindi lang dapat kayo basta-basta babae lang. Kayo dapat ang hinahabol. Hindi kayong naghahabol. I hope you're not doing this again to other men. Gabriel, are you even listening? Kanina ka pa wala sa sarili. Ano na naman bang iniisip mong tao ka ha? Halos mapudpud na ang dila ko dito para lang mas makilala mo sila ng lubos. Pero hindi ka naman nakikinig. Napabalik sa ulirat si Gabriel nang marinig ang boses ng ama. Tamad pa rin itong napasandal sa pinagkakaupuan niya, tsaka bumuntong hininga. Iniisip kasi nito ang assistant niyang sinasante niya. Hindi niya man iyon kagustuhan, subalit hindi niya nagustuhan ang pang-aakit nito sa kanya. Bagay na pinakaayaw niya sa isang babae. I'm sorry, Dad. Pero ilang beses ko nang sinabi to sa inyo. At ilang beses ko bang dapat sabihin to? Hindi ako interesado. Wala akong gusto kahit isa sa kanila. Tsaka niya sandaling tinapunan ng tingin ng mga babae sa harapan niya. Mapuputi, makikinis, balingkinitan mga katawan, at naggagandahan. Bagay na inaasam-asam ng lahat ng lalaki. Subalit para kay Gabriel, ay isa lamang iyon palamuti na hindi niya naman kailangan. For pet's sake, Gabriel, sandali namang umiling-iling ang amang si Gary. Tumatanda na ako. Paano ko ba ipapaintindi dyan sa kukote mo? Na kailangan na namin ng apo ng iyong ina. Ano ba? Hindi ka ba nakikinig? Your cousins, all of them are already enjoying their married lives. Even your nephews and nieces are already having a relationship tapos ikaw, ganun pa rin. Hindi man lang umuusad. Dugtong nito kaya't mas lalang nakaramdam ng inis si Gabriel. Hindi nito alam kung saan nga ba patungo ang pag-uusap nilang yon. Kayong iyon naman ang paulit-ulit na nangyayari. Oh, come on, Dad. Buhay nila yun. If they're enjoying, then let them. Nag-e-enjoy din naman ako sa buhay ko ngayon. Dad, busy ako sa company natin. Hindi ba dapat ay matuwa ka pa nun? Madali lang naman ang pag-aasawa, so chill out. Dad, maraming babae. Hindi pa naman ako mauubusan. Pagpapaliwanag ni Gabriel sa mahinahong paraan. Sa isip niya ay baka makinig na rin ang ama kung dadaanin niya iyon sa mahinahong pamamaraan. Subalit taliwas iyon sa iniisip niya. Right. Maraming babae. At sila na mismo lumalapit sa iyo, Gabriel. Hindi ko alam kung anong klase ka at ikaw pa ang umayaw. Hindi ganyan ang mindset ng isang negosyante, Gabriel. Hindi sumagot si Gabriel. Sa sinabi ng ama, maging ang tingnan si Gary ay hindi niya rin ginawa. A real businessman grabs every opportunity that comes along the way. That's the key to success, Gabriel. Dagdag pa ni Gary habang kinokompas sa mga kamay sa hangin. Determinado itong makumbinsi si Gabriel. Hindi nga naman kasi may tatangging ilang panahon na lang ay mawawala na sila sa mundo. Kung kaya't naroon ang pananabik nilang masilayan man lang ang magiging apo sa kaisa-isa nilang anak na si Gabriel. Subalit umikot lamang ang mga mata ng binata, tsaka umayos ng upo. I know, Dad. That's what I'm doing.
Hindi naman aangat ng ganito ang kumpanya natin kung hindi ko yun alam. But you should know that business is different from love. I wanna marry someone I love, Dad. Hindi yung kung sino-sinong babae lang. Sagot pa niya. Napag-aaralan ng pagmamahal, Gabriel. Look at me and your mom. We didn't love each other when we got married. Pero habang tumatagal, natututunan rin namin yun. Time flies, and the universe gave us a wonderful son. That's when we realized we're really meant for each other. Not because we fell in love in the first sight, but because we chose this. Mahabang paliwanag ni Gary, tsaka pinanood ang pag-iling-iling ng anak. Sanhi kung bakit siya napabuntong hininga. Look, mabilis na lumilipas ang araw, Gabriel. Hindi ka pa bata ng pabata. Habang tumatagal, tumatanda ka. Kung hindi ka magkakaroon ngayon ng sasalo sa kumpanya mo, kailan pa, Gabriel? Sino makikinabang na lahat ng pinaghirapan mo kung walang sasalo? Tanong ni Gary kaya't natawa na lamang si Gabriel. Masyado ko naman oo, Dad. Mabilis lang naman gumawa ng bata kung gugustuhin ko. Huwag kayong mag-alala, dahil hindi ko naman hahayaan yun. For now, just let me live my life alone, away from whatever. Sagot ni Gabriel, tsaka muling napahinga ng malalim. May kung anong pumasok sa isip niya kaya't marahas itong umiling-iling. Alam mo, anak, minsan iniisip kong bakla ka eh. Iniisip kong siguro, nahihiya ka lang umamin o baka gusto mo lang talaga itago yun. What the hell, Dad? Hindi ako bakla. Hindi pagiging bakla ang hindi ko pagpipilit ng nararamdaman ko. I'm contented with my life right now. I'd rather die alone than to be with someone na hindi ko naman gusto, Dad. Kaya please lang, let's stop this nonsense. Dahil kahit anong gawin nyo, hindi nyo ako mapipilit. Sa pagkakataong iyon, ay mahihimigan ang matinding pagkayamot sa tinig ni Gabriel. Marahas ang ginawa nitong pagtayo, tsaka malalaki ang ginawang paghakbang palayo sa ama na walang nagawa kung hindi panoorin na lamang ang pagdayo ni Gabriel. This is so exhausting. Bakit ba hindi nila ako maintindihan? Hindi ko gusto kung sino-sinong babae lang ang pakakasalan ko. I want her to be special and I wanted to be proud of myself for marrying that woman who's so special. Aniya pa sa sarili. Bago sumakay ng kotse at walang pag-alinlangang itong pinatakbo. Oh, Sir Gabriel, buti na padalo ulit kayo dito. Anong problema? Sa kumpanya nyo ba? O babae? Makalipas ang ilang minutong pagmamaneho, nakarating ito sa nakasanayan niyang puntahang bar sa tuwing may problema siya. Halos kilala niya lahat ng tao doon, kaya't walang problema kung malasing man siya. It's my dad again. Tipid niyang sagot at para bang pagod na naupo tsaka sumenya sa barista. Eh sir, kung hindi niyo pumamasamain, bakit nga ba kasi ngayon? Wala pa rin kayong girlfriend. Wala ho ba talaga kayong balak mag-asawa? Pagtatanong ng barista, habang inihahanda nito ang inumin ni Gabriel. Samantala ay sinuklay naman ni Gabriel ang buhok gamit ang sariling mga daliri. Bata pa lang ako noon. Sinasabi sa akin ng lagi ng lola ko na mahalaga ang kasal. Sinabi niya rin sa akin na dapat sigurado ko at mahal ko ang babaeng pakakasalan ko. It's the secret to achieve happiness, not money and other worldly things. Kaya naisip ko, bakit ko ipipilit ang sarili ko sa babaeng hindi ko naman gusto? Ultimo pangalan ay hindi ko alam. Mahabang paliwanag ni Gabriel tsaka mabilis na nilagok ang inuming inabot sa kanya ng barista. Napanghiwi pa ito nang gumuhit ang pait sa lalamunan niya habang bahagya siyang napapikit dahil sa mga nakakasilaw na ilaw sa loob ng bar. Kung sa bagay, may punto rin naman ho kayo, Sir Gabriel. Pero kung ayos lang sa inyo na magtanong ulit ako, ano bang tipo mo sa isang babae, sir? Malay mo may kakilala akong ganun at nang maipakilala ko sa'yo. Muling pagsasalita ng barista, habang nakangisi kaya't natawa na lamang si Gabriel. Sa isip niya ay, sakaling may maipakilala nga ba ang barista sa kanya na katulad ng hinahanap niya ay baka bigyan niya iyon ng pagkakataon.
Gusto ko yung simple lang. Pwedeng nagme-makeup pero ayoko na makapal. Ayos din naman kapag natural look lang. Gusto ko yung mamahalin at tatanggapin ako ng hindi lang dahil sa kung anong meron ako. And there is a secret. That is something na kahit sabihin ko, ako lang ang makakakita mismo. Sagot pa ni Gabriel tsaka nilagok ng nilagok ang bawat inuming ibibigay sa kanya. Hanggang sa lumipas pa ang ilang oras, hindi natuwid ang paningin ni Gabriel. Pakiramdam din niya'y maduduwal na siya dahil sa malilikot at nakakahilong mga ilaw. Tila ba sumasabay din sa pagpintig ang mga ugat niya sa ulo sa malakas na tugtog na halos hanggang labas ay dumadugong-dung sa ingay. Is for the drink. Keep the change. Aniya pa. Maging ang pagsasalita niya ay utal-utal na rin. Salamat, sir. Sandali. Saan po kayo pupunta? Pwede naman po mag-stay muna kayo sa kwarto dito. Sagot ko na po ang bayad, sir. Masyadong marami ang nainom nyo. Hindi po safe kung magmamaneho pa kayo niyan. Baka kung mapano pa kayo sa daan. Pagpipigil ng barista subalit tanging iling lamang ang isinigot ni Gabriel at sumasuray itong naglakad palabas. Gustuhin mang sundan siya ng barista ay hindi nito magawa dahil mas nagdadatingan pa ang mga customer. Dang. My head is really spinning. Bumabalik na sa sikmura ko. Hindi na nito naituloy pa ang sinasabi nang bigla itong maduwal sa daan patungo sa sasakyan niya. Gayunpaman, ay hindi na nabawasan ang nararamdaman niyang pagkahilo. Hoy, bakit dyan ko gumagawa ng kasalahulaan mo ha? Alam mo bang pag-aari namin ang lugar na to? Maya-maya ay ilang kalalakihan ang biglaang lumapit kay Gabriel. Sa isang iglap lamang ay nakapalibot na ito sa kanya. Subalit natawa lamang ang binata at sinubukang ayusin ang pagkakatayo. Ito? Pag-aari nyo? Kalsada to ah. Kahit nga mayor, hindi pwede kang kinito. Kayo pa kaya? Alalakas din ang loob nyo, no? Kumakaasta kayo, akala nyo kung sino kayo. Aniya at natatawang umiling-iling. Sanhi kung bakit tila nagpantig ang tenga ng mga lalaking nakapalibot sa kanya. Dahan-dahan ka nga ng pananalita mo, boy. Baka hindi mo alam kung sino kami. Saad naman ng isang lalaki. Bakit? Sino ba kayo? Anak ka ba ng presidente? O baka naman isang hamak na tahambay lang kayo na nag-aangkin ng hindi naman ninyo? Muling sagot ni Gabriel. Wala ito sa matinong kaisipan dahil sa kalasingan. Kung kaya tila ba hindi nito alintana ang panganib na nakapalibot sa kanya. Aba, matabil pala ang dila nito eh. Banatan na natin ito ng magtanda. Nanggigigil naman na saad ng isang lalaki at walang pag-alinlangan nitong sinipa si Gabriel na kaagad ding tumilapon. Sinubukan itong tumayo upang gumanti. Subalit tila pabigat ng pabigat ang talukop ng mga mata niya at tila ba ayaw kumilos ng katawan niya. Magtatanda ka ngayon. Siguro naman matututo ka na rin lumugar at manahimik pagkatapos ito. Masyado ka kasing mayabang. Wala ka namang ipapalag sa amin. Isang lalaki naman ang sumuntok sa mukha ni Gabriel. Sanhi kung bakit dumugo ang ilong nito. Tsaka siya sunod-sunod na pinagsusuntok at sipa. Tipong halos mamilipit na ito sa lupa dahil sa sakit ng kalamnan niya. Samantala sa kabilang dako, naroon ang isang babaeng palingalingang naglalakad sa madilim na kalsada. Nasanay na kasi ito sa ganoong sitwasyon. Kung kaya't hindi nito alintana nakakatakot na dilim na iyon. Ay, kinakabahan pa rin ako. Butit nakahanda lahat ng papel ko. Bigla naman kasi ang hiring nila. Sana matanggap ako. Kailangan ko ng trabaho para makapagtapos ako ng pag-aaral. Siguro naman sapat na ang magiging ipon ko hanggang sa susunod na taon para mapag-aral ko sarili ko. Aniya pa sa sarili at simpleng ngumiti. Sandali pa itong tumingala sa langit upang hanapin ang pinakamaliwanag na bituin. Oh, pinakamaliwanag na bituin sa langit. Dinggin ang aking hiling. Sana matanggap ako sa trabaho. Aniya pa tsaka ibinalik ang tingin sa nilalakaran. Liliko sana ito ng may mamataang kung ano.
Sandali, parang may binubugbog doon ah. Naku, kawawa naman. Aniya sa sarili, tsaka walang pag-adilangan lumapit. Nang makumpirma ang nangyayari ay nagmadali pa itong lumapit. Dalang malaking kahoy na napulot lamang ng kung saan. Hoy, magsitigil nga kayo. Ang lalampan nyo naman. Iisang taong dadami nyo. Wala talaga kayong ginawang maganda. Kung hindi kayo titigil, tatawag ako ng pulis. Tsaka sa kulungan ng bagsak nyo. Dire-diretsyong saad ng dalaga. Habang hindi binibitawan at nananatiling nakaambang malaking kahoy na hawak. Sus! Paano naman kami matatakot? Babae ka. Wala kang magagawa dahil marami kami. Nag-iisa ka lang. Sagot naman ng isang lalaki sa kanya. Kaya't unti-unting napangisi ang dalaga. Dahan-dahan niya inilabas ang cellphone at nagdipa ng kung ano doon. Subukan nyo. Marami pala kayo ha. Tignan natin kung ilang pulis ba ang kailangan para mahuli kayong lahat. Pre, takbo na! Tatawag na pulis yan! Tara! Bago pa man niya tuluyang tawagan ng mga pulis, ay nakatakbo na ang mga kalalakihan. Kung kaya't malaki ang ginawa niyang hakbang papalapit sa lalaking nakahantusay sa lupa. Ay, naku naman, ano kaya nangyari dito? Ayun kasi, iinom-inom maglalasing ng sobra tapos hindi naman pala kaya. Kung hindi ako dumating, siguradong bangkay ka na bukas. Mahinang bulong ni Nori Jane, tsaka buong lakas na itinayo ang binata. Ang bigat-bigat. Reklamo pa niya habang itinutulak ito kung saan. Wala itong ideya kung saan ito dadalhin kaya't naisip na lamang nitong ipasok sa bar. Kuya, baka po kilala niyo to? Pwede po bang patulugin niyo na lang siya sa isa sa mga kwarto nyo dyan? Tsaka niyo na lang po siya singinin bukas kapag gising na. Na makapasok ay kaagad ditong kinausap ang lalaking nagtitimpla ng mga inumin. Sure, ma'am. Pero pwede po bang kayo na lang ang magdala sa kanya? Wala po kasi akong katulong ngayon. Maraming customer naghihintay eh. Diyan lang po sa kanan. Unang kwarto. Ito po susi. Ay, sa wakas. Nakakapagod naman. Ilang minuto nakalipas ng tuluyan niyang maihiga ang binata sa malambot na higaan. Tsaka siya napangiti ng pagmasdan ng mukha ng binata. Ang gwapo-gwapo mo naman. Ibibigay ka kaya sa akin kung hihilingin kita? Mahinang tanong ni Dory Jane bago ito tumalikod. Akmang aalis na sana nang maramdaman nito ang marahas na paghila sa kanya. Sanhi kung bakit natumba ito sa ibabaw ng binata at aksidenteng nagtama ang kanilang mga labi. Gusto nitong umalis sa posisyon iyon. Subalit nang gumalaw ang mga labi ng binata, ay hindi niya na nagawa pang sundin ang sinasabi ng isip. Ang halik na iyon ay napakainit, kalmado, at tila ba kakaiba. Oh, what have I done? Napailing-iling pa si Gabriel kinabukasan habang nakaupo sa swivel chair sa kanyang opisina. Bahagya pang masakit ang ulo nito dahil sa hangover subalit kinakailangan itong pumasok dahil kailangan niyang mag-hire ulit ng assistant. Ano bang iniisip mo dyan, Gab? Napapansin ko, kanina ka pa tulala ah. Lasing ka pa siguro, no? Si Nathan, na kaibigan ni Gabriel ay biglang nagtanong na makita ang kalagayan niya. I got drunk last night. Hindi ko matandaan lahat na nangyari eh. Basta ang naalala ko lang, I was with a girl and we're kissing each other. Sagot niya dahilan kung bakit napatayo sa gulat si Nathan. Nakaawang pa ang mga labi nito habang pumapalakpak sa tuwa. You finally had your first kiss. Usal pa ni Nathan subalit napailing lamang sa Gabriel. Hindi naman iyon ang unang halik niya. Subalit ang halik na iyon ay hinahanap-hanap niya. At sino naman yung babaeng sinasabi mo? Anong pangalan? Tanong pa ni Nathan at pumalik sa pagkakaupo. That's the problem. I don't know her name at hindi ko rin naaalala ang itsura niya. Hindi ko alam kung paano nangyaring nagkahalikin kami but bro, that kiss was awesome. Sigurado kung hindi ko man matandaan ang mukha niya, oras na mahalikan ko siyang muli, makikilala ko siya. Sagot niya pa. Magtatanong pa sana si Nathan nang pumasok ang isang babae.
Good morning po. Nandito na po lahat ng applicants, sir. Papasukin ko na po ba sila? Isa-isa para ma-interview? Tanong nito. No, just bring me their resume at pipili ako kung sino ang qualified for the interview. Utos ni Gabriel, na kaagad ding tinangwa ng babae. Ano yon? Bias sampling? Natatawang tanong ni Nathan. You know my reason, Nathan. Tipid niyang sagot. Why don't you give them a chance, Cap? Hindi naman lahat ng babae katulad ng ex mo. Stop dwelling from the past. Tsaka nasa iyo lang din naman yan kung magpapa-apekto ka sa kanila. Payo ni Nathan, subalit umiling lamang si Gabriel. Yeah, but most of them, Nate. Most of them. Pag-uulit niya. Maya-maya pa ay pumasok na rin ang babae dala ang ilang resume at dahan-dahan iyong inilapag sa mesa ni Gabriel. Kaagad naman iyong binuksan ni Gabriel. 1, 2, 3, 4 at ilang pang resume ang tiningnan lamang nito hanggang sa mapukaw ang atensyon nito nang mapatingin sa panghuling resume na naroon. Nori Jane Resco? Interesting. Aniya pa kaya't napasilip na rin si Nathan doon. Whoa, she's different, oh. Sa lahat ng nakita ko, siya lang yata ang napakasimple ng suot sa ID. You know what I mean, Gab? She doesn't show off her. You know, napatungo-tango si Gabriel sa sinabi ng kaibigan. That's what I'm looking for. Please, call her. She's qualified for the interview. Utos niya kaya't pabilis ding kumilos ang babaeng matiyagang naghihintay lamang sa gilid. Miss Nori Jane Resco, congratulations. You're qualified for the interview. Please come to the office to meet the CEO. Gulat at hindi makapaniwala ang dalaga sa narinig habang umalingaw pa ang bulungan sa paligid. Dahan-dahan itong naglakad tsaka pumasok sa opisina ng CEO nang bigla itong mapatigil na makita ang mukha ng lalaki. Siya yung CEO? Siya yung nanghalik sa akin kagabi ah. Naaalala niya kaya ako? Utal niyang tanong sa sarili at maliliit ang hakbang na ginawa palapit kay Gabriel. Good morning po. Halos manginig ang boses nito sa kaba. Lalo na nung magkatinginan sila ng binata at maalala nito ang halik na iginawad sa kanya ni Gabriel. Nagiinit tuloy ang pisngi niya. So, Nori Jane, have a seat and answer my one and only question. Seryosong usal ni Gabriel kaya't mabilis na naupo si Nori Jane. Sa isip niya ay hindi siguro siya namumukha ng CEO. Kung sa bagay, lasing na lasing siya eh. Aniya pa sa isipan. Tell me, why should I hire you? Pagtatanong ni Gabriel, kaya't sandali munang napahinga ng malalim si Nori Jane bago sumagot. You should hire me because I'm capable of handling everything even if it's under pressure. I will never complain no matter how hard the work is. Bata pa lang ako nung tinuro sa akin ng lola ko na matutong magtiyaga at magtiwala. Sabi niya na wala raw tayong hindi kayang gawin basta't gusto natin. Nagbaka sakali ako mag-apply dito. Not just to support my study, but also I am willing to help this company grow. If you hire me, I promise you 100% assurance na gagawin ko ng mabuti ang trabaho ko at kailanman hindi kayo madidismaya sa akin. However, I understand kung hindi yan ito na ituloy ang sinasabi na biglang itinaas ni Gabriel ang kamay niya. That's actually not the answer I am looking for. Saad pa nito sanhi kung bakit napaamang si Nori Jane. Maging si Nathan na nasa gilid ay napakunot na rin ng noo. However, dagdag ni Gabriel at itinukod ang siko sa lamesa. You're hired. You can start tomorrow. O kung gusto mo ay ngayon na. I am a very busy person, so I want you to handle my schedule. You should remind me dahil kung minsan nakakalimutan ko. There's also one rule here in my office. Tumango-tango ang dalaga at naghintay ng sunod na sasabihin ni Gabriel. You work here as my assistant. Our conversation should only be about work. And that exclude personal life. Are we clear? Tanong ni Gabriel kaya't mabilis na tumango si Nori Jane na hanggang ngayon ay pinipilit pa rin ipasok sa isipan niyang
tanggap na siya sa trabaho. Oh, and also avoid wearing provocative clothes, okay? I don't like it. Dagdag pa ni Gabriel kaya't napatingin si Nori sa suot niyang damit. Hindi naman po ito provocative Mahina niyang sabi. Subalit dinigayon ni Gabriel. I know. I'm just saying. Mabilis na lumipas ang araw at unti-unti ding nakilala ni Nori Jane si Gabriel. Sir, i-remind ko lang po kayo na may presentation kayo bukas with the investors. 10 in the morning. Naka-prepare na po ba kayo ng presentation, sir? Tanong niya isang araw nang tingnan ang schedule ni Gabriel. Samantala pagod na sumandal si Gabriel sa backrest ng upuan niya, tsaka huminga ng malalim. That's what I'm doing right now. Pero wala pa akong maisip. Ano pa bang bago? All kinds of perfume have been released. Wala na akong maisip pang iba. I want it to be something really captivating. Yung pangalan pa lang na mapapalingon na sila. I wanted the scent to be something unique. Aniya pa at pinaglaruan ng ballpen na hawak. Samantala ay napatango naman si Nori Jane. Masugid na tagasunod nga siya ng kumpanyang pinagtatrapahuhan niya ngayon. At saksi rin siya sa lahat ng pabangong inilabas nito. Sa dami nun, mukhang mahirap na ngang makaisip pa ng bago. What if, sir, you create something unforgettable? Tanong niya nang pumasok sa isipan nito ang isang ideya. What do you mean? Tanong pabalik ni Gabriel. Naiintriga ito sa sinabi ng dalaga. I mean something poisonous? Yung tipong pwede sa babae at lalaki. Yung kapag maamoy mo, hindi mo lang siya sisingwitin, kundi maaakit ka ring bumili. What if a combination of something sweet and masculine, sir? Dagdag ni Nori Jane kaya't malapad ang ngisi ni Gabriel na tumango-tango. Nakuha nito ang ibig sabihin ng dalaga. Venom. Venomous perfume. Something sweet and masculine. I think Grape or vanilla scent with a pinch of spicy. What do you think? Tanong niya kaya't ngumiti ang dalaga. That would be great, sir. Sagot nito. What about the packaging? Tanong muli ni Gabriel at tumango. Bitbit ang laptop nito na lumapit kay Nori Jane. Sani kung bakit bumilis ang tibok ng puso ng dalaga. Pagamat nasa laptop ang mga mata ni Gabriel ay hindi mapigilang mag-init ang mukha ni Nori Jane dahil sa distansya nila sa isa't isa. Sobrang lapit kasi nito sa kanya. The perfume's name should be written in italicized gold letter, sir. Mas maganda kung pabilog na clear bottle o glass lang ang packaging niya. Bagay yun para sa babae at lalaki. Dapat kasi handy lang siya and very lightweight para kaya nilang dalhin kung saan. Pagsasalita niya at pinanood nito ang pag-awang ng mga labi ni Gabriel habang may kung anong kinakalikot sa laptop niya. Muling pumasok sa isip nito ang nangyaring halikan nila. Para bang gusto niya ulit yung maranasan. Kaya't marahas itong napailing-iling. Ano ba, Nodi? Huwag mo nga pagdasahan yung boss mo. Aniya pa sa sarili. Like this? Tsaka pinakita ni Gabriel ang ginawa nito, kaya't napatangong muli ang dalaga. Tama, sir. Ganyan nga po. Na-excite na tuloy ako ngayon pa lang. Tsaka ito tumawa ng mahina. Don't worry. You will be the first to try this. Venomous perfume, a long-lasting scent that poisons everyone. Each spray assures to make you feel handsome and beautiful, as it can make everyone's head turn. Panghuling usal ni Gabriel. Kinabukasan habang naka-flash sa malaking screen ang drop ng bagong pabangong i-release ng kumpanya niya. Samantala mangha namang pumalakpak lahat ng naroon. Naging si Nori Jane ay malapad ang ngiti habang nakatingin sa kanya. This is such a wonderful and creative idea, Mr. Zapanta. May I know what inspires you to come up with this kind of idea? Si Mr. Elizalde, na isa sa mga investor, ay napatanong habang hawak ang ballpen. Anumang oras ay handa itong pirmahan ng papel na nasa harap niya. Dahil naman sa tanong na iyon, ay napatingin si Gabriel kay Nori Jane.
This is actually because of that very rare girl I've met. She treats everyone equally, no matter what your gender and status in life is. She's so one of a kind. A very special girl that I think this perfume will be the best ever perfume I will ever make because of her. Sagot niya, sanhi ng pamumula ng pisngi ni Nori Jane. Hindi nito alam kung totoo ba lahat ng sinabi ni Gabriel. Gayunpaman ay hindi na mapigilang matuwa. I see the way you smile, Mr. Zabanta. It's telling me something you don't even know. Anyway, congratulations. Here's for more success, Mr. Zapanta. Ngiting usal ni Mr. Elizalde. Tsaka sabay-sabay nilang pinirmahan ang kontrata. Hindi lamang isa ngunit 3 investor ang pumirma. Bagay na lapis si kinatuwa ni Gabriel, kaya't nang matapos at maiwan silang dalawa sa conference room, ay mahigpit nitong napayakap kay Nori Jane. Hindi ko inaasahan to, Nori Jane. It's all thanks to you. Kung hindi mo ko binigyan ng idea, hindi mangyayari to. Usal pa niya, kaya't napayakap na rin si Nori Jane. Wala nga naman po yun, sir. Tsaka, maliit na bagay lang naman po yun. Nagsuggest lang po ako pero kayo naman po ang gumawa ng lahat. Deserve mo po yan. Kaya kahit minsan masungit ka alam ko naman pong may tinatago kang kabaitan. Sagot niya, kaya't napabitaw ng yakap sa kanya si Gabriel. Nakangisi pa ito nang tumingin sa kanya. Of course, I told you I'm obsessed with professionalism, pero ngayon, let's make it different. You're not calling me sir anymore. Dahil simula ngayon, magkaibigan na tayo. Tatasan ko rin ang sweldo mo para madali kang makapag-ipon para sa pag-aaral mo. And as promised, ikaw ang unang magkakaroon ng venomous perfume. Aniya dahilan kung bakit nanlaki ang mata ng dalaga. Tanda na, hindi ito makapaniwala sa mga narinig. Talaga po? Wow, grabe naman po. Tumango-tango si Gabriel. Kung ganon, siguro naman pwede na kitang pagsabihan sa tuwing papasok ka ng may hangover. Tanong niya. You're still my assistant and I'm still your boss. You can do that. Sumaryoso ang mukha ni Gabriel. Exactly. I'm your assistant, therefore, it is my duty to remind you of everything, including your bad habits that may affect you during your work. Kaya, makinig ka na lang, Gabi, ha? Nanliit pa ang mata nito. Samantalang nanlaki naman ang mata ni Gabriel sa narinig. What the? I didn't give you the permission to call me names, Nori Jane. Aniya pa, subalit tinalikuran na siya ng dalaga. Pero, bagay naman yun sa'yo, Gabi. Huwag ka na magreklamo. Magkaibigan na tayo, di ba? Friends call each other by nicknames. Lumipas pa ang ilang araw, mas naging malapit nga silang dalawa sa isa't isa. Bagamat hindi maiwasang kung paminsan-minsan ay naiinis si Gabriel sa pagiging mabunganga ni Nori Jane, ay pinagtitiisan niya iyon. Malaking tulong din naman kasi iyon sa kanya. Sigurado ka ba dyan? I thought you two had something. Papasok pa lamang si Nori Jane sa opisina nang marinig niya ang tinig ng isang lalaki. Boses iyon ni Nathan kaya't napatigil siya sa pinto upang makinig. No, we're just friends. She's not that type of a girl na papatol sa akin. I don't know, but she's really amazing and that made me trust her. Tinig naman niyang sagot ni Gabriel. Wala itong ideya sa pinag-uusapan ng dalawa kaya't sandali pa itong tumayo doon upang makinig. I want you to find that girl. Gusto kong makilala kung sino siya. Dagdag ni Gabriel. Paano naman yun mahahanap, Gab? Ikaw nga mismo hindi mo kilala. Unless we'll conduct a kiss operation. Kiss operation? Kunot noong tanong ni Gabriel at napatango naman si Nathan. Kiss operation? Yung bang hahalikan mo isa-isa mga babae? In that way, makikilala mo siya. Nakangising sagot ni Nathan. Sanhi kung bakit mabilis na binuksan ni Nori Jane ang pinto upang sumabat sa usapan. Oops, mauna na pala ako. Tatapusin ko pa yung pinapatapos mo sa akin. See ya. Tsaka mabilis na tumayo si Nathan at kumiti pa kay Nori Jane bago ito tuluyan lumabas. Anong pinag-uusapan nyo? Anong kiss operation yan? Takang tanong niya. It's nothing. Tipid na sagot ni Gabriel kaya tinayaan na lamang siya ni Nori Jane. Hey, try this.
I'm giving this to you as a gift. Usal ni Gabriel ilang araw ang nakalipas. Nakangiti niyang inabot ang pabango kay Lori Jane na mabilis naman itong tinanggap at nag-spray sa kamay. Wow! Ang bango nito, Gabi. Grabe. Nakakamangha. Nakakahakit. Ang mild ng amoy. Girly pero at the same time, manly scent. Tsaka kung maraming tatangkilikin ito. Tuwang-tuwa niyang, Ani. Tsaka inamoy-amoy pa iyon. Samantala napangiti din naman si Gabriel. Subalit, mabilis din iyon nawala, tsaka napatingin na lamang sa kawalan. Bagay na ikinakunot noon ni Donnie Jane. Oy, Gabi, alam mo, ilang araw ko na sa yung napapansin na palaging malalim ang iniisip mo. Ano bang problema mo? Gusto mo ba talaga malaman, Nori? Tanong ni Gabriel tsaka ito napasandal sa inuupuan. Habang tumango naman ang dalaga bilang tugon. May isang tao lang akong pinapahanap. Hindi ko alam. Wala akong ideya kung anong gagawin ko oras na makita ko siya. Basta alam ko lang, gustong gusto ko siya makilala. Alam mo yun? Yung pakiramdam na hindi mo naman siya kilala but you felt a deep connection with that person. Para ba magkakilala na kayo ng matagal? Habang hinahanap-hanap mo yung bagay na yun sa kanya. Pagkakwento ni Gabriel habang napakunot naman ang noon ni Nori Jane dahil sa pagtataka. Hindi kasi nito maintindihan ang sinasabi ni Gabriel. Ano? Sino ba yan? Bakit ba hindi mo na lang diretsuhin? Hindi yung kung saan-saan ka pa napupunta. Nalilito ako sa iyo eh. Aniya pa sanhi kung bakit bahagyang umangat ang sulok ng labi ni Gabriel. I kiss a random girl, Nori Jane. She's not the only girl I've kissed, but her kiss was the most desirable and amazing kiss I ever tasted. Gusto kong mahanap siya. At nang dahil sa sagot na iyon ay tila ba natuod si Nori Jane sa kinauupuan nito. Sandali pa itong hindi nakapagsalita bago nanginginig na napaawak ang mga labi. Ni hindi na nito magawa pang tingnan si Gabriel. Ano ka mo? Tanong niya pa. Bakit mo naman siya kailangan pang hanapin, Gabi? Ano namang pakay mo sa kanya? Huwag mo sabihin may masama kang binabala ka. Naku, lagot ka talaga sa akin. Dagdag niya, tsaka niya narinig ang mahinang pagkalaw ni Gabriel. Maybe I'll steal a kiss again? Nakangising sagot ni Gabriel kaya't nalalaki ang matang na patingin sa kanya si Nori Jane. Nagiinit ang pisngi nito habang mabilis pa rin ang pintig ng puso niya. Kinakabahan nito at natatakot na baka namukhaan siya ni Gabriel. Sira ulo ka ba, Gabi? May kalakasan tanong niya kaya naman ay natatawang nagtaas ng kamay si Gabriel. Chill, Nor. Ba't ba nagagalit ka dyan hindi naman ikaw ang nanakawan ng halik? Unless, nanliit ang mata ni Gabriel habang nakatingin sa dalaga. Unless ikaw yun. Dagdag niya. Anong ako? Sa tingin mo ba haharap pa ako sa'yo kung ako yun? Tanong pabalik ni Nori Jane habang nauutal. Samantala ay umikot naman ang swivel chair ni Gabriel. Nakaharap na ito ngayon sa bintanang salamin kung saan matatanaw ang lahat sa labas. I don't know. Pagkibit balikat nito. I don't remember her face but I know I'll recognize that kiss. Dagdag niya pa at doon lamang nakahinga ng maluwag si Nori Jane. Tila ba nabunutan ito ng napakalaking tinik sa lalamunan. Hindi mo naman pala natatandaan ang muka? Bakit ka pa magsasayang ng oras na mahanap imposible naman yun. Sa pagkakataong iyon ay muling humarap sa kanya si Gabriel. Ngiting aso ang nakapaskil sa mukha nito habang diretso nakatingin sa mga mata niya. Kapag gusto may paraan. Alam mo, parang sumasang-ayon na ako sa suggestion ni Nathan. Tsaka tumayo si Gabriel at pinanood siya ni Nori Jane na maglakad papalapit sa kanya. Oh, tapos? Tanong ng dalaga. He suggested we should conduct a kiss operation. What if? Unti-unting lumapit sa kanya si Gabriel hanggang sa ilang dangkal na lang ang layo nila sa isa't isa. Sanhi kung bakit muling dumaguntong ang tip-tip niya. At sa sobrang lakas noon, pakiramdam niya ay maging si Gabriel ay naririnig iyon. What if I kiss you right now, Nori? Tanong pa ni Gabriel subalit mabilis din siyang naitulak ng dalaga. Ano ba, Gabi? Hindi nakakatuwa ha?
Suway pa niya kaya't sumeryoso ang mukha ni Gabriel kasabay ng pagbalik nito sa upaan. I know. I'm just dissing you, Nori. Akala mo, ikaw lang may karapatang mga sara. Sagot nito kaya't napaikot na lamang ng mata si Nori Jane, tsaka ito napabuntong hininga. Mabilis lamang na natapos ang araw na yon. Nang makauwi si Gabriel ay kaagad siyang sinalubong ng ama sa sala. Dad, ano pong kailangan niyo? You waited for me? Takang tanong pa ni Gabriel kaya tinapik-tapik siya ng ama sa likod. Let's have a seat first. You must be tired from work today. Sagot ni Gary, kaya't naupo na rin si Gabriel. Nararamdaman niya na nga ang bahagyang pagbigat ng talukop ng kanyang mga mata. How's the company, son? Tanong ng ama kaya't napatingin sa kanyang binata. It's good, Dad. Wala naman po masyadong trabaho sa opisina ngayon. I've got the best assistant. Tsaka siya napangiti nang maalala si Nori Jane sa isip niya Hindi niya talaga matukoy ang klase ng pag-iisip ng babae yon. Kung minsan napakagalang. Subalit kapag sila lang dalawa ay para itong nanay niya kung umasta. I see. That's so good to know, son. Anyway, I have something to tell you. Sagot ni Gary kaya't muli siyang binalingan ng tingin ni Gabriel. Naghihintay ng sunod niyang sasabihin. Tumawag sa akin yung mga tito at tita mo from Japan. Uuwi daw sila sa susunod na linggo, together with your cousins. Pagsasalitang muli ni Gary kaya't nagkibit-balikat si Gabriel. And? Tanong niya pa. We're having a family reunion, son. They're expecting to meet your girlfriend or fiancé. I didn't told them you don't have one yet. That's why I'm letting you choose again. Sagot ni Gary tsaka nito'y kinumpas ang kamay sa ere. Kasabay noon ang pagpasok ng ilang babae tsaka dumiretso sa harap ni Gabriel. What's this again, Dad? I thought we already talked about this. Tanong ni Gabriel. Halata ang pagkabigla sa mukha nito. No, we're not done yet, son. Remember you left last time? So, here it is. We're finishing what we've started. Simpleng sagot ng ama kaya naman iling-iling na sumandal si Gabriel. Nakayuko ito at ni isang babae hindi man lang magawang tapunan ng tingin. When are you going to respect my decision, Dad? Bakit palagi na lang ganito? This is against my will. Kung hindi niyo ko kayang irespeto dahil anak niyo lang ako, then at least consider my decision, Dad. Ayoko nga po. Wala akong nagugustuhan sa kanila dahil... Sandali siyang napatigil at napatingin sa ama. Bigla itong nawalan ng sasabihin at napaisip. Sapat nga ba talaga ang dahilan niya para hindi na siya pilitin pa ng ama? Dahil paghahamon ni Gary sa anak. Dahil may nobya na ako, Dad. We've been together since then. Kaya wala akong pinipili. I don't want to tell you yet dahil balak ko sanang tsaka na lang sabihin kapag nakapag-propose na ako sa kanya. But you kept doing this and it's annoying, Dad. Wala sa sariling wasal niya habang unti-unting lumilitaw ang ngiti sa labi ng ama. And who's this girl? Tanong pa nito sabalit walang maisip si Gabriel. She's my assistant, Dad. Tsaka ito napalunok ng bigla niya itong sabihin. Your assistant, huh? I wonder what's so special about her. Anyway, that explains why you smiled differently when you mentioned about her minutes ago. Tatango-tango pa si Gary habang wala namang may sagot si Gabriel. I want you to bring her to Borough for dinner. I'm sure your mom would love to meet her too. Ano? Hindi ako papayag, Gabi. Diyos ko naman. Ang dami-daming palusot. Dinamay mo pa talaga ako sa problema mong yan. Akala ko ba no personal life included? Assistant lang ang trabaho ko, no? Hindi pretending GF, kaya tumigil ka, Gabi. Hindi ako papayag. Tsaka mabilis na tumalikod si Nori. Isang hamak na mahirap lamang siya. Ayaw niyang hayaang mapahiya ang sarili lalo na't mayayaman na makakaharap niya. Samantala kaagad naman siyang inunahan ni Gabriel, tsaka nito hinarang ang dadaanan niya. Nori, please. Ikaw lang ang makakatulong sa akin. Sige na naman, oh. Kunwari lang naman. Kailangan lang naman nating magpanggap, tsaka temporary lang naman. You can still date whoever you want. Pagmamakaawa ni Gabriel, supalit marahas na umiling si Nori Jane. Hindi. Nori, please. Sa'yo lang ulit ako magtiwala. I've been cheated on. Niloko ako ng babaeng mahal na mahal ko pagkatapos kong ibigay sa kanyang lahat. I found out she's only after my money. After that, never na ako nagtiwala ulit.
Lalo na kapag naramdaman kong may mapang-akit na aura ang isang babae. Pero naiiba ka sa lahat. That's why, that's why I trust you. And you're my only hope. Para, para hindi ako mapilitang pumili ng kung sino-sino. I don't want to feel the same pain before, so please, help me with this, Nori. Mahabang litanya ni Gabriel na naging sanhi kung bakit napatingin sa kanya si Nori. Sa isip ng dalaga, sapat na siguro yung dahilan para tulungan si Gabriel, kaya't sa wakas ay tumango na rin ito. Ah, good evening po, ma'am, sir. It's nice to finally meet you po. Kinakabahang usal ni Nori Jane nang sumapit ang gabi. Nagniningning ang mga mata nito sa naglalakihang chandelier sa bahay ni Gabriel. Good evening, Iha. Maupo ka nang makakain na tayo. Magilaw na sagot ng ina ni Gabriel na si Mariel. Tsaka naman nanginginig na naupo si Nori Jane. Sandali pa nitong binigyan ng makahulugang tingin si Gabriel bago siyang umiti. Alam mo ba, ilang beses na namin tong pinilit si Gabriel na maghanap ng mapapangasawa. Alam mo na tumatanda na kami. Gusto na naming makita ang magiging apo namin sa kanya. Paninimula ni Mariel na magsimula silang kumain kaya taga-alangan na naging ngiti ni Nori Jane. Kaya naman pala, hindi makapili dahil may nanalo naman na pala. Anyway, how long have you been together? Muling pagtatanong ni Mariel sanhi kung bakit natigilan pareho sina Gabriel at Nori. Hindi nila napag-usapan ang bagay na yon dahil sa pagkataranta. 2 years? 9 months? Sabay nilang sagot, kaya't parehong nagpabalik-balik at tingin sa kanila ni Mariel at Carrie. Ang mga matay nagtatanong, Silly girl, gustong-gusto mo talagang inaasar ako, no? Palusat ni Gabriel habang nakatingin sa dalaga. Tsaka na ibinalikan tingin sa mga magulang. We've been together for 2 years, ma'am. And yet, ngayon mo lang siya dinala dito? Tanong muli ng ina. Come on, Dad, you didn't tell her. Tanong naman ni Gabriel sa ama sabalit natawa lamang ito at hindi sumagot. Well, it's because of this one thing na sa tingin ko pagkatapos ng mahabang panahon, nakasloob ko na rin magagawa ngayon. Dagdag ni Gabriel. May kinuha itong maliit na kahon mula sa bulsa tsaka walang pag-alinlangan lumuhod sa harap ng dalaga. Bagay na ikinabilis ng tibok ng puso ni Nori habang diretsong nakatingin sa mga mata niya si Gabriel. Ang mga matang iyon ay tila hinihigop ang kamalayan niya. Tila ba nakakalimutan niya ang lahat ng iyon ay pagpapanggap lamang. Nori Jane Resco, you're the best thing that's ever happened to me. Hindi kita hiniling pero dumating ka. It feels like I've really known you for so long and that's enough for me to know one thing. That I wanted to be with you for the rest of my life. Kaya naman tatanungin kita ngayon. Your answer should be yes. Dahil sa huling linya, ay natawa pa ang ina ni Gabriel. Nori Jane, will you marry me? Will you spend eternity with me? Pagtatanong niya habang nanginginig namang napatango ang dalaga. Of course, I will. Sagot pa niya at hinayaang isuot ni Gabriel ang singsing sa kamay. Natapos ang gabing iyon na tila ba nakalutang lamang si Nori Jane sa hangin. Oras-oras itong kinakapang singsing sa daliri niya sa pag-aakalang panaginip lamang lahat ng yon. Ayos ka lang ba? Pagtatanong sa kanya ni Gabriel isang araw nang mapansing tulala ito. Nasa tabing dagat sila ngayon upang mag-date. Yun kasi ang utos ng ama ni Gabriel na sandaling magpahinga sa trabaho ang dalawa at siya na muna mahala sa kumpanya. Oo naman, Gabi. May iniisip lang ako. Sagot niya. Spill it. Pag-uutos ng binata. Samantala napahinga naman ng malalim si Nori bago sumagot. Gabi kasi nagigilty ako sa pagsisinungaling natin. Sobrang bait ng parents mo. Nangihina ako sa bawat pagkakataon na makakaharap natin sila at magpapanggap tayo. Gabi, hanggang kailan to? Pagtatanong niya, pareho silang nakatanaw sa banayad na dagat at kapwa hinahangin ang kanilang mga buhok. Di ko rin alam, Nori. Pasensya ka na kung nadamay ka pa. Pero, pangako, bigyan mo lang ako ng panahon para makapag-ipon ng lakas. Ayusin ko to. Sagot na lamang ni Gabriel kaya't napatango ang dalaga.
Promise mo yan, Gabi, ha? Paninigurado pa niya. Oo naman. Pero sa ngayon, enjoyin muna natin ang oras. Kaya naman, tumakbo ka na kasi kikilitin kita oras na maabutin kita. Mapangasar na tugon ni Gabriel kaya naman ay mapilis na napatayo si Nori Jane para tumakbo. Gabi, hingal na ako, tama na. Maya-mayang sigaw ni Nori Jane subalit patuloy pa rin ito sa pagtakbo. Malakas kasi ang kiliti niya kaya't ayaw niyang maabutan siya ni Gabriel. Andiyan na ako, Nori. Sigaw pabalik sa Gabriel at tuluyan na nga nitong naabutan ng dalaga. Sanhi kung bakit kaagad na bumagsak ang katawan ni Nori sa buhangin at sabay silang gumulong sa tubig ng tumatawa. Gabi, basa na ako. Mahinang reklamo ng dalaga habang nakapalupot sa katawan niya ang mga pisig ni Gabriel. Let's make it more wet. Bulong naman ni Gabriel sa tenga ng dalaga. Sanhi kung bakit nagsitayuan ang balahibo ng dalaga dahil sa kiliting nararamdaman niya. Ilang segundo pa ang lumipas nang dahan-dahang inilapit ni Gabriel ang mukha sa dalaga. Sanhi kung bakit hindi ito nakagalaw at naghintay ng pagtama ng mga labi ni Gabriel sa labi niya. Supalit na padilat ito nang sa ilong siya, hinalikan ni Gabriel. Ang cute mo pala, Nori. Ngiting usal ng binata. Maging siya ay hindi alam kung bakit sobrang lakas ng pintig ng puso niya. Na para bang tatalon na ito mula sa dibdib niya. Tayo na, Gabi. Kailangan na nating magkasikaso para hindi tayo mahuli sa family reunion nyo. Nakakahiya kung paghihintay natin sila. What if I want to stay here with you, Nori? Hindi maintindihan ni Gabriel kung saan nanggaling ang tanong niyang iyon. Hindi niya rin alam kung ano nangyayari sa kanya. Ang tanging alam niya lang ay masaya siyang kasama si Nori Jane. At para bang ayaw niya nang matapos ang bawat minutong kasama niya ang dalaga. Samantala naging maganda naman ang takbo ng reunion ng pamilya ni Gabriel kasama si Nori. Nang gabing iyon, tila ba lahat ng katanungang sinasagot nila ay walang halong pagpapanggap. Tila ba bawat sagot ay nagmumula sa puso nila. At bagamat pagpapanggap lamang ang lahat, ay alam nilang may kung ano sa damdamin nila ang hindi nila nagpapanggap pa. Kinabukasan, bahagya pang inaantok si Gabriel nang pumasok sa opisina. Nanibago pa ito nang walang Nori Jane na sumalubong sa kanya. Kadalasan kasi, mas nauuna iyong pumasok kaysa sa kanya. Subalit naisip na lamang niyang malamang ay puyat pa iyon. Good morning, Gab. Anong balita? Mukhang puyat pa. Maya-maya ay biglang pumasok si Nathan at dire-diretsong naupo sa couch. Family reunion. Tipid na sagot ni Gabriel. Oo, kaya pala. Siya nga pala, nasan si Nori? Absent ba siya ngayon? Tsaka nahahalata ko parang palagi kayong magkasama. Anong meron? Panguusisa ni Nathan habang nagkukubli ang ngiti sa mga labi. She's my assistant. Normal lang na palagi kami magkasama, Nat. Sagot ni Gabriel kaya't nagkibit balikat na lamang si Nathan. Sabi mo maiba ko. Kumusta naman pala yung pinapahanap ng babae? Napag-isipan mo na ba yung kiss operation na sinasabi ko? Pag-iiba ng usapan ni Nathan, kaya naman sandaling napatingin sa kanya si Gabriel bago ito umiling-iling. Wag na. Di na ako interesado pang makilala siya. Sagot niya habang pilit iwinawak siya ang larawan ni Nori Jane sa isipan. Subalit hindi niya magawa. Hindi na maintindihan kung bakit ganon. At habang tumatagal na hindi niya nakikita ang dalaga, ay nangingibabaw ang pananabik niya sa dibdib. Maya-maya pa, biglang nag-ring ang telepono niya, kaya't pareho silang napatigin ni Nathan doon. Hello? Who's this? Kaagad niyang tanong ng sagutin ang tawag, iniisip pa nitong baka si Nori Jane iyon. Hello, Mr. Gabriel. Kamusta? Mukhang palago na ng palago ang kumpanya mo Baka naman pwede mo kaming ambunahan dyan. Kahit kunti lang. Tsaka niya narinig ang tawanan sa kabilang linya. I don't have time with this. Oops. Kalma ka lang, Mr. Gabriel. Tumawag lang naman ako para ipalam sa'yo na hawak namin ang buhay ng piyansay mong si Nori Jane. Kung gusto mo, tubusin mo siya sa halagang 10 bilyon. Pagkatapos ay babalik namin siya sa'yo. Kung ayaw mo, madali lang naman akong kausap. Di, ako makikinabang sa piyansay mo. Basta, ito tandaan mo 10 bilyon. Bukas ng umaga, tatawag ulit ako para malaman mo ang desisyon mo. Ciao!
Tsaka naputol ang linya. Samantala, halos hindi alam ni Gabriel ang gagawin. Litong-lito siya, subalit isa lang ang sigurado siya. Ililigtas niya si Nori Jane. Piansay si Nori Jane? Takang tanong naman ni Nathan. Baka naman pinaprank ka lang. Alamin mo muna kung totoo. Tawagan mo muna si Nori. Kapag hindi niya sinagot ng 2 beses, tsaka kang kumilos. Dagdag pa niya na kaagad ding sinunod ni Gabriel. Subalit hindi nga nito sinagot ang tawag. Kaya't nagsimula ng kabahan ng malala si Gabriel. Maging si Nathan, na bagamat gulat at naguguluhan ay natarantad na rin. 10 bilyon. Halos manghina si Nori nang marinig niya iyon. Sino ba naman siya para tubusin ni Gabriel sa ganong kalaking halaga? Isang hamak na assistant lamang siya. Pakawalan niyo na lang ako. Nagsasaya lang naman kayo ng oras sa akin. Wala naman kayong mapapala. Aniya pa habang pilit kumakawala mula sa mahigpit na pagkakatali sa kamay niya. Natatawa naman siyang nilingon ng lalaki tsaka ito lumapit sa kanya. Easy lang, Miss Beautiful. Hindi ka naman namin sasaktan kung tutupad lang ang piyansay mo sa usapan. Ikaw na lang ang chance naming magkapera eh. Usal pa ng lalaki sa kanya, sanhi kung bakit siya mapait na natawa. Fiancé? Aniya pa. Hindi ko naman ginusto yun. Pero alam mo bang, yun din ang kahilingan ko ngayon? Na sana totoo. Sana fiancé talaga ang tigil niya sa akin at hindi isang hamak na assistant lamang na nagpapanggap bilang fiancé niya. Hindi totoo ang lahat ng yun. Nagpapanggap lang kami. Kaya huwag niyo na akong pag-aksiyan pa ng oras dahil hindi mangyayaring magpapakawala si Gabriel ng ganong kalaking pera para lang sa akin. He worked hard to earn everything he has now. Bakit hindi na lang din ganon ang gawin niyo? Total ang lalaki naman ang katawan niyo. Dagdag pa niya, subalit natawa lamang ang lalaki. Hindi ito naniniwala sa pinagsasabi ng dalaga. Lokohin mo na lahat, wag lang ako. Sinasabi mo lang yan para utuin ako. At yung sinasabi mo, sa tingin mo ba gagawin ko ito kung lahat ng paghihirap ko noon ay napakinabangan ko? Saad ng lalaki. Isang pirma lang noon, makakamtam ko na lahat ng kayamanan. Pero alam mo bang sinira lahat yun ni Gabriel at ng pamilya niya? Sinira nila lahat ng plano at pangarap ko. Bigla silang dumating para pigilan ang pagpirma ng investor sa negosyo ko. Ang ending, sila ang yumaman. Ako naiwan sa baba. Kaya naman ngayon, sisirain ko rin lahat ng meron sila. Tandaan mo yan. Dagdag pa nito habang mababakas ang labis na galit. Samantala ay natahimik naman si Nori. Sa isip niya ay ganun pala sa mundo ng mayayaman. May isang aangat at may isa pa ring maiiwan. Hindi pala talaga maiiwasan ang agawan. Subalit kung ano man na nangyari noon, ay wala siyang kinalaman doon. Kaya't matapang niyang tiningnan ng lalaki sa mata. Huwag mo kong idamay sa nakaraan niyo dahil nagtatrabaho lang ako. Bakit hindi mo tawagan si Gabriel ngayon? Total, kung talagang mahal niya ako, bakit niya papaaabuti ng bukas? Hindi ba? Pwede namang magdesisyon agad siya ngayon. Pag-uutos niya sa balit, tila nagalangan ng lalaki. Sanhi kung bakit siya napangisi. O bakit? Natatakot ka bang malaman ng totoo na wala kang mapapala? Tanong niya kaya't mabilis na kinuha ng lalaki ang cellphone nito sa bulsa. Tsaka agad tinawagan si Gabriel. Samantala, napalingalinga naman si Nori sa paligid. Balak nitong kumalas sa pagkakatali sa kanya. Subalit imposible siyang makatakas dahil tanaw niya mga nagbabantay sa labas. Hello, Mr. Gabriel. Tumawag lang naman ako para alamin ang desisyon mo. Masyadong matagal ang bukas para hintayin ko pa. Ngising usal ni lalaki sa telepono, tsaka tumingin kay Nori. Siya nga pala. Gusto mo bang makausap tong pinakamamahal mong fiancé? Eto. Usal muli ng lalaki at inilapit ang telepono sa dalaga. Gabi, natatakot ako dito. Gusto ko nang umalis pero naiintindihan ko naman kung hindi mo ko matutubos sa kanila. Hindi naman ako ganun kahalaga sa'yo, hindi ba, Gabi? Siguro ito na yung pagkakataon para aminin mo na sa mga magulang mo ang totoo na nagpapanggap lang tayo para hindi ka na mahirapan at
para hindi sila magtaka kung bakit bigla na lang akong nawala. Huwag ka mag-alala, Gabi. Magiging ayos lang ako dito. Pagsasalita niya habang namumuo ang mga luha sa kilid ng mata. Pagamat ganon, ang sinasabi niya ay palihim niyang hinihiling na sana iligtas siya ni Gabriel. Sana iligtas siya ng lalaking hindi niya inaasahang mamahalin niya sa loob ng maikling panahong magkasama sila. Sa harap ng matinding pagkadismaya ng ama ni Gabriel, nahuli nitong nagpapanggap lamang si Gabriel ukol sa kanyang relasyon kay Nori Jane. "You're a disgrace!" Galit na sigaw ni Gary sa anak. Nagmakaawa si Gabriel at ipinaliwanag ang kanyang takot sa pagmamahal dahil sa masasakit na karanasan noon. Dad, please. She's different. Siya lang ang pinagkakatiwalaan ko. Pagsusumamo niya habang lumuluha. Sa huli napangiti si Gary at nagpa siya itong tulungan ng anak. Stand up and withdraw some cash. Then wait for their call again. Make sure to bring her safe. Utos ng ama. Kinabukasan dali-daling sumugod si Gabriel sa tagpuan upang iligtas si Nori Jane. Habang nakikipag-usap sa mga kidnappers, biglang nagkaroon ng putukan. "Kailangan kong hanapin si Nori Jane." Bulong niya sa sarili habang nililigtasan ng mga bala. Sa gitna ng kaguluhan, buntik na siyang mapatay ngunit sa huling sandali ay nasagip siya ni Nori Jane. "Gabi, akala ko hindi ka na darating. Pero naramdaman kong ililigtas mo ko." Umiiyak ngunit nakangiting sabi ni Nori. Mabilis silang nagtulungan upang makatakas habang pinapaligiran ng putok ng baril. Matapos ang lahat, ikinasal sina Gabriel at Nori Jane dahil sa pag-amin nila na mahal nila ang isa't isa. Ikinasal sila na puno ng pagmamahalan at pasasalamat. Sa harap ng kanilang mga bisita, taus-pusong sinabi ni Gabriel, "God knows how happy I am right now to be with you. I promise to love and cherish you forever." Sumagot naman si Nori Jane, "I will always find my way to you." Sa huli, opisyal silang idineklarang mag-asawa. Sabay ng isang matamis na halik at palakpakan ng lahat. Tanda ng panipagong simula ng kanilang buhay na magkasama. Makaraan ang ilang taon, habang pinagmamasdan ng maliwanag na kalangitan, masaya nilang ipinagdiwang ni Nori Jane at Gabriel ang kanilang mga tagumpay. Si Gabriel bilang pinakamahusay na CEO at si Nori bilang cum laude graduate. "With you, I am living my life to the fullest." Wika ni Nori habang yakap si Gabriel. At inihayag niyang nais na nilang tuparin ang kahilingan ng kanilang mga magulang na bumuo ng pamilya. Dahil dito, buong tuwa at pananambik na binuhat ni Gabriel si Nori. Sabay nilang hinarap ang gabing puno ng pagmamahal at pangakong magsisimula ng bagong yugto ng kanilang buhay. Hanggang sa, "Gabriela!" Nanghihina subalit nakangiting sampit ni Nori Jane. Nakadapa sa dibdib niya ang bagong silang lamang na sanggol. "Jane. Gabriela Jane Zapanta. That's her name." Nakangiti namang sagot ni Gabriel, kaya't napatango si Nori doon. "Kamukhang kamukha mo, Gabi. Totoo pala yung sabi nila, no?" Female version doon ng ama ang babaeng panganay. Napahagikik pa si Nori, tsaka itong umuso. "Ang dahaya. Ako nagpakahirap ng 9 na buwan. Akong nag-ire pero ikaw ang kamukha." Pagreklamo niya kaya't natawa si Gabriel, sabay pisil sa ilong ng asawa. Naupo ito sa tabi ni Nori at hinaplos ang gulugulong buhok niya, tsaka siya nito hinalikan sa noo. "I love you both, Nori and my little Jane." Ang sanggol naman ang hinalikan ni Gabriel, tsaka binalik ang tingin sa asawa. "I am more than happy, honey. This is the best gift you've ever given to me." Hindi pa man din natatapos si Gabriel ang sinasabi ng marinig nilang pareho ang malalakas na boses ni Gary at Mariel. Halata ang kasabikan sa tinig ng dalawa, kaya tinayaan ni Nori at Gabriel na kunin nito ang apo. "Finally, nahawakan ko na rin ang apo ko. Ang cute naman, kamukha ko, tingnan mo."
Tuwang-tuwang sabi ni Mariel. Hindi, kamukha ko. Ang layo naman sa mukha mo, Mariel. Sa mukha ko yan nagmana, tingnan mo yung ilong ko. Sagot naman ni Gary kaya't kapwa nagkatinginan sina Nori at Gabriel. Sabay natawa nang magsimulang magtalo ang dalawa. Ngayong may anak na tayo, pagbubutihin kong lamang ang oras ko sa inyo kaysa sa trabaho. Sisiguraduhin kong bawat minuto katabi niyo ako. I wanted our child to grow beside us. We will not let her feel lonely. We will prioritize her over everything. Pagsasalita ni Gabriel habang patuloy pa rin sa pagtatalo ang dalawa. Pero paano yung kumpanya, Gabi? Kailangan ka din doon. Kaya ko namang alagaan si Gabriela. Pwede din tayong kumuha ng babysitter. Suwestyon ni Nori subalit umiling ang asawa. Dad and Nathan can handle the company for a short period of time. Gusto kong tayong mag-aalaga sa anak natin, Nori. Hindi kung sino-sino babysitter lang. Wala akong tiwala. Seryoso ang tinig ni Gabriel kaya't napatango na lamang si Nori. Oo na po. Aniya pa tsaka naramdaman ang marahang paghawak sa kamay niya ni Gabriel. Gusto kong malaman mo na mas mahalaga kayo kaysa sa kahit anong bagay, Nori. You two are my everything. The best treasure that the universe gave me. And I will thank God forever for having the both of you. I love you. Tsaka niya muling ginawaran ng halik si Nori. Tanda na kaya niyang ipagpalit ang lahat para sa mag-ina. At kahit anumang mangyari, ay makakaasa silang nasa tabi nila siya palagi. Wakas